Nakikita ko ang isda sa ibaba. Diyos ko, isda! Agad! Nakuha ko na! Ayun na ang bitag. May laman yun. Sinong nandoon? Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo ang alon. May malaking lumitaw. Anong nahuli natin? Diyos ko, parang igat. Ay naku. Iyan ang bibig niya. May alimango, Helen. Ay, sinisipit ako. Ube ang kulay. Hinahabol niya tayo. Guardia yan. Sa tingin ko, bulag ang fire eel. Ano yon? Ano yon? May nakuha tayo. Kamusta BFP Nation? Welcome ulit sa video natin. Ngayon, mag-explore tayo ng bagong imburnal para maghanap ng isdang pang-aquarium. Alam ko ang iniisip nyo, madalas tayo mag-fishing dito. Isa ito sa paborito kong libangan. Gustong gusto ko ang pagsisid sa imburnal. At lagi tayong nakakakuha ng astig na isda para sa aquarium. Pero ibang gagawin natin na yon. Kung nanonood kayo ng mga video ko, alam nyo na ito ang mga imburnal na madalas nating pinangingisdaan. Magaganda talaga sila. Pero ngayong gabi, gagawa tayo ng kakaibang bagay. At sobrang excited ako kung makakahuli tayo ng mga astig na isda. Ngayon, nandito tayo. Okay, nasa kalsada tayo ngayon. Nasa gitna tayo ng kalsada. Sigurado akong nakita nyo na ang ganitong imburnal habang naglalakad o nagmamaneho. Hindi ko alam kung saan ito konektado. Pero nasa parehong lugar ito kung saan tayo nakakahuli ng astig na isda sa ibang imburnal. Iniisip kong subukan natin ang swerte natin niyang gabi. Maglagay ng lambat at fish trap doon at tingnan kung makahuli tayo ng isda. Misteryo ito dahil hindi pa natin ito nasubukan. Gaya ng sinabi ko, nasa kalsada tayo ngayon at titingnan natin kung alin ang mas maganda, okay? Yung mga kadalasan naming pinanginisdaan ay ito kasi mukhang promising talaga. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo sa loob, may tubig talaga. So kung may tubig, may isda, di ba? Yun naman kadalasan ang nangyayari. At sa tingin ko, gagawa tayo ng maliit na paligsahan, okay? Para makita natin kung saan tayo makakahuli ng pinakamaraming isda. Yung pinaka-astig na isda. May dala akong 3 fish trap. Maglalagay tayo ng isa dito at isa pa sa usual naming pinanginisda ang kanal. Excited na ako mga tol, kaya simulan na natin. Hindi ko alam kung paano natin gagawin to kasi hindi ko rin alam kung paano gumagana ang mga to. Hindi ko rin alam kung pwede natin buhatin. May isa pa sa kabila ng kalsada at tulad ng sabi ko, andyan lang sila kahit saan. Siguro mamimingwi tayo sa dalawang ito. Oo, may tubig din doon. Ang dumi at kadiri tingnan. Sige, kaya mga tol, sewer fishing tayo ngayon na may twist. Sana makahuli tayo ng astig na bagay. Punta na at mag-like para swerte. Simulan na natin, pero alamin muna paano buksan ang mga kanal. Ay, seryoso ka na. Diyos ko, may ipis sa likod mo. Grabe, natakot ako. Akala ko sa akin na. Tama, umalis ka dito. Amin tong kanal. May isda akong nakita sa baba. Mukhang maganda. Malalim ang tubig. May maliit na lagusan na hindi natin alam kung saan papunta. Malapit tayo sa isa sa paborito kong lugar kung saan nahuli namin ang red pikes at watermelon plecos. Kailangan nating malaman paano ito buksan. Tingnan natin. Malakas at malaki naman ako. Kalahati lang ito ng regular na laki. Tama yan. Nakuha ko na, Diyos ko, nasa daliri ko sa paa at dinudurog ako nito. Madali lang pala. Tamang-tamang laki nito, kasya ang mga bitag natin sa isda. Pwede rin maglambat, pero tingin ko, mas marami talagang mahuhuli ang bitag kaysa lambat. Kapag nilagay mo ang malaking lambat sa maliit na sulok, karamihan ng isda ay papasok lang sa lagusan at matatakot. Kaya hindi ko alam kung gaano ito ka-epektibo. Pero titingnan natin kung may mahuhuli tayo gamit ang lambat sa pool ni nanay. Kailangan din nating mag-ingat na hindi mabangga ng sasakyan kasi nasa gitna tayo ng kalsada. Kaya rin namin ito ginawa ng ganito kalate sa gabi, mga 3:00 na ng umaga. Sana walang dumaan na sasakyan sa kalsada kasi nangingisda kami. Importante ito ngayon. Diyos ko Helen, may isda agad. Ano yon? B, sana kakaiba. Diyos ko, kakaiba ba? Hindi, tilapia lang pala. Hindi yan ang gusto natin. Pero di rin masamang senyales. Ibig sabihin, may isda talaga dito. Paalam kaibigan, ang tarik ng bagsakan doon. Ngayon ko lang naisip, kung mahulog ako doon, malamang hindi na ako makakabalik. Sige, tuloy lang tayo. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Subukan kong abutin ang kanto na to. Hindi pa natin nasusubukan ang kanto na to. Ito ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin kung ako ay, may isa na naman akong nahuli. Kagaya ng sinasabi ko, kung ako ay isda doon at nakita kong may malaking lambat na galing sa kalawakan at dinukot ang kaibigan ko, aalis na ako doon. Diretso na ako sa tunnel. Pero itong isdang to, hindi niya naisip yon. Hindi siya matalino. Mukhang maliit na tilapia. Ay hindi, bluegill pala. Maliit na bluegill. Sige, isang native na uri. Isa na namang walang kwenta. Sige,
Hindi natin iuwi itong isdang to. Hindi to ang hinahanap natin. Sige, paalam kaibigan. Ngayon talagang interesado akong malaman kung may isda rin sa kabila ng kalsada. Kaya kailangan nating silipin ng kaunti. Tingnan natin kung may isda dito. Tapos ilalagay na natin ang mga fish trap natin. Mukhang mababaw ito. May tubig pero sobrang marumi ang tubig. Oo, parang putik na yan sa ilalim. Sobrang polusyon. Tara na, nakuha ko na. Sige, mukhang ayos yan. Pare, excited na ako para sa mga fish trap. Sa tingin ko, perpektong lugar ito para maglagay ng fish trap. Kita mo parang lupa lang pero tubig pala. Parang maduming ibabaw lang. Tingnan natin gaano kalalim. Mahalagang malaman yan. Grabe Diyos ko, ang lalim pala. Mas malalim pa kaysa dati. Yak, ang dami ring basura. Oo nga, ang daming maduduming bagay dito sa lambat. Tingnan mo to. Yak, Diyos ko. Tingnan mo yan. May mga bote pa dito. Ano to? Yak, parang sandwich. Minadapon ng sandwich nila sa imburnal. Yak, kadiri naman. Hindi mo na makita ang tubig dahil sa lahat ng yan. Mas marami pang basura. Ay, Diyos ko. May isda ba diyan? Helen, narinig mo yon, di ba? May gumalaw doon pero di ko makita. Puro madumi lang. Itatapon ko na ba to? Sino kaya yon? Hindi nga. Hindi nga. Grabe, hindi ako makapaniwala. Isa itong baby Oscar. Ito ang unang aquarium fish na nahanap natin dito sa bagong mga imburnal at nabubuhay siya sa basura. Nakatira siya sa loob ng boteng ito, kaya siguradong alagaan natin itong isdang to. Gustong gusto ko ang mga Oscar. Isa sila sa mga paborito kong isda, lalo na kapag bata pa. Ang cute-cute nila. Tingnan mo, mataba at mukhang masaya pa siya. May kulay purple pa siya. Ang ganda. Maglagay tayo ng malinis na tubig sa timba at ilagay siya doon para iuwi mamaya. Maraming basura at bote sa ilalim. Baka may ibang isda pa sa loob ng mga yon. Ayos, excited na ako. Patunay si Timmy na maraming magagandang isda sa bagong imburnal. Balik tayo ron, ha? Maglalambat pa tayo ng kaunti at pagkatapos ay ilalagay natin ang ating mga lumang fish trap. Sa tingin ko, dito natin ilalagay ang mga trap na ito at may isa pa tayong natitira. Pupunta tayo sa kabilang lugar at ilalagay ito sa pwesto kung saan natin nahuli ang mga red pike at ang royal pleco. Kaya siguradong magiging masaya yon. Pero sa ngayon, maglalambat pa tayo dito. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Habang nandito tayo, subukan natin makakuha at magtapon ng maraming basura. Uy, may malaki sa lambat. Lumalaylay na. Pahingi ng lambat ko. Ano yun? Ay, Cynodontis pala yun. Paborito mo? Hindi ko talaga gusto yan. Pinakaayaw ko pa. Nako, bumalik ka. Tigilan mo yan, wag kumalag. Sinubukan mo pang tumakas. Pare, tingnan mo. May malaking alon na lumitaw bigla. Narinig mo yon? Walang laman ng bote kasi nakasara. Ang daming basura guys. Huwag kayong magkalat. Balik tayo doon. Susubukan kong magnet sa kanto. Hindi pa natin nasubukan dito. Uy, may malaki. Parang may tinatamaan yung net ko. Ay, kadire. Ano yun? Helen? Ano? May nakuha ka? Oo, nasa lambat ko. Yak, ano yun? Diyos ko. Nakikita mo ba yon? Parang ahas. Mukhang ahas. Mahaba, payat, at madulas. Parang ayokong hilahin palabas. Sa tingin ko, kailangan mong gawin. Hindi. Hindi gumagalaw. Kaya siguro hindi nga gumagalaw. Ano yun? Kadiri. Isda ba yan o ano? Mukha siyang tubo. Parang ahas yata yan. Yak! Ay. Ano yon? Yak, Diyos ko. Mukha siyang igat. Pero patay na talaga siya. Hindi siya gumagalaw. Ano ba yon? Diyos ko. Yan na yata ang pinaka nakakadiring bagay na nakita ko. Yak, parang hito ang pakiramdam. Yuck! Tingnan mo yung bibig. Iyan ba ang bibig? Diyos ka. Ano yung nahuli natin? Parang may ulo siyang Demogorgon. Ayoko talagang hawakan. Patay na ba yan? Ikaw na lang humawak. Kadiri talaga. Hindi talaga. Baka malaking ud lang yan. Oh, Helen, may mga mata ito. Ano sa tingin mo ito? Hindi ko alam. Nakakadiri oh. Tingnan mo, may mga mata pa siya. Nakakita kami ng alien sa imburnal. May kakaibang bagay doon. Sana buhay pa siya para maiuwi at gawing alaga. Parang Demogorgon. Tingnan mo laki ng ngipin niya. I-zoom natin. Diyos ko. Parang may bilyong ngipin ito. Hindi ako nagbibiro. Wala akong ideya kung ano yon. Paano kung bagong species na tayo lang ang nakadiskubre? Nakakadiri at parang alien. Hindi talaga galing dito. Sige, ganito. Feeling ko nahuli natin yung parang Alaskan bullworm. Ano yon? Malalaman ng mga tao. Mag-comment kayo sa ibaba kung alam niyo kung ano yon. Sigurado akong alam niyan. Naglalagay kami ng lambat at bitag para sa isda.
Palagi kaming nakakakuha ng mga bagay na di ko alam na umiiral. Gusto ko talagang makahuli ng buhay pa. Grabe siguro yon. Mukha siyang palos. Ito na siguro ang pinakanakadiring nahuli namin. Sobrang kakaiba. Anong gagawin mo dyan? Ibabalik na lang ba natin sila sa imburnal? Siguro. Ang baho rin pala dito. Sige pare. Diyos ko. Mukha talagang taga-imburnal siya, hindi nakakapagtaka. Tara na. Saan na wala na tayong makasalubong na ganun? Ano yon? Mga opossum yan. Opossum sila. Halika, bumalik ka. Bumalik ka rito. Oy, tumigil ka. Diyos ko, tingnan mo yan. Isa na namang alien. Iiwan ka na namin. Pasensya na. Sige Helen, nakakatawa ka. Sinearch ko lang yung Alaskan bullworm dahil curious ako. Galing pala ito sa SpongeBob. Cartoon lang talaga yon. Mga pare, nakahuli tayo ng isang Oscar, isang normal na isda. Pero aaminin ko, parang ayoko na ulit mang isda roon. Babalik na lang tayo sa kabila. Mukhang magkakabangungot pa ako. Nandito na tayo ulit. Sige, bigyan mo naman ako ng maayos-ayos. Diyos ko, yung bluegill kanina ba yan? Pare, ano ba ginagawa natin? May paparating na sasakyan. Huwag niyo kami pansinin. Naghahanap lang kami ng bagong species. Uy, tingnan mo doon. Ay, ang daming isda talaga. Kakakita ko lang na marami doon. Tara na. Baka makahuli ka ng arawana. Uy, baby plako. Diyos ko. Huy, hindi ito ang karaniwang isda. Kita mo? May gintong batik siya. Diyos ko, ang liit at cute niya. Nakahuli na ako ng ganito dati sa lagusan. Tingnan mo ang maliit niyang labi. May paparating na namang sasakyan. Diyos ko, takbo! Ay, security pala yon. Sige, wala namang tao dito. Meron tayong maliit na plako dito. Sa tingin ko, tinatawag itong parang smithball. Hindi, Smeepo. isang snowball. Smeepo. Snowball plako, hindi meatball plako. Isasama natin siya sa timba kasamang Oscar. Ihulog na agad ang mga bitag ng isda doon para kahit mapalis, may mga bitag pa rin tayong babalikan. Oh, bumalik na siya. Mukhang may kumagat sa palikpik niya. Nakikita mo yon? Sige na, bigyan mo ako ng maganda. Oh, maganda yung lambat na yon. Isa pa. Isa pang alien. Talaga? Oo, seryoso ako. Hindi ito yon. Diyos ko, iba ito. Nakapulupot pa. Alam nating hindi pareho kasi ibang imburnal to. Anong nangyayari? Narinig mo ba yon? May lumitaw ulit doon. Isa pang isda sa ibabaw. Anong nangyayari? Nakakabahala. Mataba pa itong isa. Tingnan mo, nakapulupot din siya. Parang matigas. Tingnan mo, matigas siya. Iyan ang bibig niya. Yak! Pati mga mata niya. Kadiri naman yan. Nakakadiri talaga yan. Parang alien galing imburnal. Kulay kahel panipin nila at malaki pa. Anong gagawin natin? Ibalik na lang natin. Ibabalik na lang natin siguro. Nandito ang paborito kong gamit. Ito, seryoso ito ah. Lagi tayong nakakakuha ng mga kakaibang bagay. Tapos ito naman yung medyo ordinary lang, okay? Ito na lang natitira ko, kaya pagtitiyagaan na lang natin. 2 araw na nagmamarinade sa likod ng truck ko ang mga ito. Kadiri naman yan. Oo. Sige, may maliit tayong piraso dito. Ilulubog natin ito sa bitag. Nasa bitag na. Ilalagay na natin ito sa imburnal. Excited ako. Hindi lang ito mga bagong lugar, kundi ibang-iba rin ang mga imburnal na to kumpara sa mga dati naming pinangingisdaan. Kaya hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang mahuhuli natin dito mga tol. Tara na. Sige mga tol, oras na para ihulog ang unang bitag ng isda. Heto na. Ayan ang bitag. Mukhang swak na. Nakakabit sa rad. Iwan natin dito. Nakakatawa. 2 beses dumaan ang security sa harap natin. Bukas pa ang bintana, nakatingin mismo sa atin. Nakita niya na binuksan natin ang mga imburnal. Kumaway din siya sa'yo. Oo, kumaway siya. Hayayas lang tayo. Pwede na, baby. Ibababa na natin ang pangalawang bitag sa imburnal. Ay, hindi sapat ang haba ng tali ko. Itali ko na lang ito sa rehas. At hindi naman ito gagalaw kahit saan, maliban na lang kung isa sa mga nilalang na alien ay magdesisyong gamitin ang mahiwagang kapangyarihan niya. May mahiwag ang kapangyarihan na ngayon. Oo, siguro. Sige na, nakaset na ang bitag sa isda. Excited talaga ako. Kahit paulit-ulit ko nang nasabi. Pupunta tayo na yon sa dati nating pinanging isdaan na alam nating maraming astig na isda. Sana may makuha tayong kakaiba. Tara guys, lipat tayo sa ibang imburnal. Ayos, nandito na tayo. Habang nagmamaneho papunta rito, naging curious ako at tinipe ko ang Demogorgon na isda. Sa tingin ko, nahanap na natin kung ano talaga yon. Tingnan mo yung pangalawang larawan dyan at literal na yan yun, di ba? Siguradong yan na yon. Tinatawag siyang Demogorgon na isda. Ibig kong sabihin, nagbibiro lang ako. Literal, tingnan mo, Demogorgon. Sinasabi talaga, Demogorgon. Yan talaga yon.
Okay. So, tinatawag silang lamprey. Tingnan mo tong mga to. Ngayon gusto ko sanang makahuli ng buhay para alagaan. Pero parasitic pala ang isda. Parang linta na dumidikit at pumapatay ng ibang isda. Kaya siguro wag na lang tayong mag-alaga ng ganoon. Ay hindi, tingnan mo. Sige, wag na lang. Ayaw na natin makahuli ng ganon. Grabe pare, nasa imburnal din sila. Lalabas na tayo ngayon. Magsisimula tayo magnet sa ibang mga imburnal kung saan alam nating may mga astig na isda. Tapos ilalagay natin ang fish trap. At oo, mga tol, mukhang magiging wild ang gabing to. May mga kakaibang bagay sa mga imburnal. Sige, ito na ang swertehan dito. Hindi ko na mabilang kung ilang isda nang nakuha namin mula sa imburnal na to. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapunta dito. Kaya sobrang excited ako makita kung ano makukuha natin ngayong gabi. Kaya ilulubog na natin ang lambat. Ano ba yan? May alimango, Helen. Alimango? Oo, may maliit na alimango. Sa tingin ko, alimango yon. Tama siya. Diyos ko, kukunin ko siya. Sana wag kang matakot. Yak! May gagamba sa akin. Nandyan pa? Kita mo ba? Aray! Nalis na siya. Nakuha ko na siya. Aray! Nakuha mo na ba? Aray! Aray! Kinukurot niya ako! Ay, alimango pala. Kumapit siya. Isang karpa ito. Diyos ko, ube ang kulay. Anong nangyari? Aray! Ano ba nangyayari ngayon? Kakakuha namin ng alimango sa imburnal. Kinurot pa ako. Hindi lang basta alimango. Ube ang kulay nito. Oo, ube talaga ang kulay niya. Ha? Wala pa akong nakikitang kulay ube. Kalma lang pare. Sapat na yan. Ube ang kulay ng alimango mga tol. Hindi ko alam na may ganito. Talangka pala ito. Hindi ko alam ang nangyayari. Ang astig nun, dapat alagaan natin siya. Literal na kulay ube siya at nagpo-pull up pa. Ang ganda. Nagpo-pull up siya, kaya dapat alagaan natin. Guys, ulitin ko lang, paki-comment sa baba kung anong nangyayari. Pero tatanggapin ko na, okay? Idadagdag natin siya sa timba. Sa tingin ko, sulit naman yung nakurot ako kasi nahuli natin siya. At ngayon, pwede na natin siyang gawing maliit na alagang talangka. Ang astig nun. Aray! Ay kinurot niya ulit ako. Aray! Aray, hawak niya ulit ako! Hawak niya ulit ako! Bitawan mo! Aray, ang sakit talaga! Bitawan mo! Ayan, ilagay na natin siya sa timba. Ang ating maliit na alagang talangka. Nakakatawa siya. Gusto ko siya. Parang full moon ba ngayong gabi? Bakit ang daming kakaibang nangyayari? Nakuha na ang talangka, kukunin na namin ang lambat. Simula na ang pagsalok at tingnan ng mahuhuli. Tara, simulan na. Mas malalim ito kaysa dati. Anong nakuha natin? Wala. Ganun talaga, hindi ka laging makakahuli, okay? Oh, yun ba ang security guard? Matapos naming manlambat, pinaalis kami ng seguridad. Pero ayaw naming sumuko pagkatapos mahuli ang kakaibang lilang alimango. Sige. Salamat. Oo, aalis na kami. Paalis na kami. Nakahuli lang kami ng alimango. Lilang alimango. Tapos, ito ang nangyari. Sige mga pare, sabi ko hindi ako aalis. Oh, hindi ako umalis. Hinahabol niya kami. Hinahabol niya kami ngayon. Iyon ang security guard. Habulan na mabilis. Gusto lang naman naming manghuli ng isda. Sige mga pare, magiging totoo ako. So, ano ang nangyari, di ba? Inutusan niya kaming, wow, papalapit na siya. So, anong nangyari? Sige, inutusan niya kaming umalis. Sabi ko, sige, pero nakakakuha kami ng mga astig na hayop, kaya ayokong umalis. Nagkunwari kaming umalis at pinatayan ilaw ng sasakyan, tapos palihin kaming bumalik. Pero naghihintay din pala siya nang walang ilaw ang sasakyan. Hinahabol niya kami ngayon. Ayon, nasa likod na natin siya. Diyos ko, paano na yung mga fish trap natin? Gusto ko pang mangisda at magsala at may mga pain pa tayong kailangang tingnan. Maghahanap kami ng paraan at magkikita tayo roon mga pare. Sige mga pare, umaga na. Nakita niyo yung habulan namin ng security guard. Ginawa na namin ang lahat, okay? Naghabulan kami kagabi pero di natapos ang video, kaya bumalik kami ngayong umaga. Sana di na siya bumalik. Kailangan pa nating tingnan ang mga fish trap sa ibang imburnal. Excited ako. Parang naging overnight fish trap challenge ito. Baka may kakaibang mahuli. Balik tayo sa imburnal kung saan nakuha ang purple na limanggo, dalang timba at lambat. Naputol kasi ang oras ng paglambat ng gabing yon. Maglalambat muna tayo sandali tapos tsaka natin titingnan yung mga fish trap natin. Sana may mahuli tayo maganda. Una, kailangan muna nating lagyan ng tubig yung timba. Ayan. Oo, ayos ang itsura ng mga imburnal na yon, baby. Sana sulit ito. Sana may mahuli tayo dito. Ayos yon, ang ganda ng huli. Sige, bigyan mo ako ng huli. Ayon, bluegill na isda. Hindi talaga sulit yon. Nandyan yung mga isda. Ibabalik natin siya sa tubig. Tingnan natin. Malaking huli sana. Sige na. Uy, pulang isda. Tingnan mo yon. Ang laki ng Oscar. Sabi ko nga malaki, mas malaki pa kaysa sa nahuli natin kagabi. Grabe, ang ganda niya. Tingnan mo yung pula sa kanya.
Grabe, ngayon lang ako nakakita ng Oscar na ganyan. Ang ganda mga pare. Tingnan niyo yun. May pink at purple pa siya. Ang astig nun. 2 Oscar na ang nahuli natin mula sa imburnal. Anong klaseng Oscar kaya yon? Parang Tiger Oscar ba? Hindi ko alam. Idadagdag natin sa timba. Ang astig mga pare. Kung may isa, siguradong may iba pa. Ganyan lagi yan. Sige na, bigyan mo naman ako ng kahit ano. Oh Diyos ko, gumagalaw yung stick. Tignan mo, palos yun pare. Anong klaseng palos kaya yan? Paano kung Demogorgon yan? Grabe! Fire eel ba yan? Sana baby fire eel lang. Kung may pula at orange, fire eel yon. Hindi ko masabi. Ang cute niya. Fire eel nga siya. Tignan mo yung orange na buntot pare. Baby fire eel yan. May maliit siyang orange na tuldok sa buntot niya. Grabe, baby fire eel talaga. Ang astig nun. Sige. Bago pa siya tumalon palabas, ilagay na natin siya sa timba. 5 minuto pa lang tayo dito. Gusto talaga naming mangisda dito kagabi. Ang daming kakaibang isda sa imburnal. Balik tayo doon mga pare. Excited din ako sa fish trap. Gayang sabi ko, mas marami talagang nahuhuli ang fish trap kaysa lambat. Susubok pa tayong manlambat dito, tapos pupuntahan natin ang mga fish trap. May nakikita akong isda sa ilalim, pero di ko masabi kung anong klase. Isda. Isa na naman bluegill. Ang dami nila dito sa imburnal, mga lokal na isda. Ibabalik natin siya. Sige pare, kita ulit tayo. Ano yun? Diyos ko, sa pader siya dumidikit. Ay hindi, bumaba at pumunta dito. Nandito siya sa kanto. Ano kaya yon? Nakuha ko na mga pare. Tignan nyo to. Yung isda na lumalangoy sa pader. 2 beses niya akong naiwasan pero nahuli ko rin siya. Di ko alam kung ano to pero ang astig tignan, parang hito. Siguradong klase ng hito. Tignan mo yung bigote at maliit niyang bigote. Matutulis ang tinik niya, parang bato sa tigas at matalas. Aray, natinikan ako. Mga pare, ano to? Comment kayo. Bobby ito to, ang astig. Kamukha niya ang Cynodontis. Pero ibang pattern at kulay. Tingnan mo rin ang maliit niyang bibig. Tingnan mo ang bibig niya. Itatabi na natin ang isda. Ang cute talaga. May isa na namang lumitaw. Baka pareho lang sila ng species. Nasa pader din siya. Tignan mo, andyan siya. Ilagay na natin siya sa timba. Susubukan nating mahuli yung kaibigan niya sa kanto. Parang kamukha nung nahuli kanina. Ano yun? Tilapia ba yon? Oo, mukhang tilapia. Ibabalik na lang namin. Parang wala nang isda dito sa imburnal. 30 minutos na tayo nangging isda. Pero may nakuha pa rin tayong astig na isda. Misteryosong hito, baby fire eel, at maliit na pulang Oscar. Sana nakapaglagay tayo ng fish trap dito kagabi. Pero may 2 pa tayo sa ibang imburnal na hindi pa nating napuntahan. Alam nating may isda doon, kaya ipapak natin ang timba at pupunta tayo para tingnan ng fish trap. Sana hindi tayo paalisin ng security. Sana sulit ang pagpunta natin. Excited akong makita kung anong isda ang nandoon. Tara, gawin na natin to. Nandito ulit tayo sa fish trap. Sinara ng security yung takip ng imburnal. Kaya bubuksan natin para makita ang huli. Tara, gawin na natin. Mag-like kayo para sa swerte at tingnan kung ano ang nahuli. Ilalagay natin ang timba dito para sa mahuhuli. Sana may mahuli tayo. Nakikita ko ng fish trap sa ilalim. Mukhang gumagalaw. Baka may maliliit na isda sa loob. Titingnan natin. Ang hirap talaga. Kailangan ko pang buhatin ulit itong mga takip. Sige na, kaya ko to. Sige na, nakuha ko na ang bigat nun. Tingnan mo sa ilalim. Maraming isda sa tabi ng bitag. Gusto ko sanang magnet pero iaangat ko muna yung fish trap. Tara, gawin na natin. Bigyan mo ako ng kakaiba. Paano kaya kung makahuli tayo ng buhay na lamprey? Ano kaya makukuha natin? Anong hinuhuli mo? Uy, may magandang isda. May nahuli tayong isda sigurado. Ano kaya yon? Ano yon? Hindi pwede. May kakaiba dito. Oo, ayos. May magaganda tayong nakuha. Ano to? Parang mahaba at itim na isda. Oh, may magarang pleko. Parang snowball pero may guhit. Tingnan mo yung pleko. Maliit na may guhit. Sige, ilabas na natin mga isda guys. Nakahuli tayo, gumana. May tilapia tayo, ibabalik natin. Sino to? Akara ba? May isa pa tayong akara, ang ganda ng buntot. Ilagay na natin sila sa timba. Ano pa nakuha natin? Pare, isda ba to? Isda nga, grabe, yak, ang dulas. Ano? Tingnan mo yung buntot niya. Ang astig guys, parang knife fish, parang si Abby. Nahuli ba natin ang anak ni Abby? Hindi pwede. Grabe. Oo, isa pang magandang Oscar din.
Tingnan mo yan. Ang ganda niya. Teka, ibig sabihin mag-augnay sila. Kasi parang kapatid niya talaga to. Tingnan mo to. Kapatid niya to. Kambal sila. Totoong kambal. Grabe. Ibig sabihin magkaugnay talaga ang mga imburnal dito. Astig yun. Ibig sabihin may magagandang huli talaga dito. Isa pang dambuhalang akara. Ilalagay natin siya sa timba. Ano pa nakuha natin? Isa pang tilapia. Mukhang yun na yun. Ibabalik natin siya sa imburnal. Ang lupit nun. Hindi ko alam to pero ang astig. Tingnan mo bibig niya. Balik ka muna sa timba. May magandang pleko rin at cute na Oscar. Ayos, maganda yung fish trap. May magagandang huli. Hindi rin ito paborito ko. Nasa kabila ang paborito ko. Kaya pupuntahan natin yon at titingnan kung ano ang nahuli natin doon. Pero ngayon, alam na natin na may mga astig na huli dito sa mga imburnal at baka magkaugnay pa talaga sila sa iba. Tara mga tol, tingnan natin kung ano ang laman ng pangalawang fish trap. Sige, heto na ang pangalawa. Nakikita ko na ang fish trap. Mukhang gumagalaw din ang mga isda sa loob. Pero tingnan mo to. Tingnan mo tong maliit na nahuli natin. Yung itim? Tingnan mo yung maliit na itim na isda doon. May puting guhit siya pababa. Ang astig nun. Mukha siyang knife fish, pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang kulay. Kaya ang astig talaga. Sabihin mo sa akin kung anong isda yan. Titingnan nga natin ngayon ang trap number 2 at aalamin kung ano-ano ang nahuli natin. Tara na. Sige, andiyan siya sa ilalim. Parang may nakita akong patay na lamprey. Sana may nahuli tayong isa. Tanggalin ang tali at hilahin pataas. Heto na. Sana may makuha tayong kakaiba. Ang bigat. Uy, may gumagalaw sa loob at mabigat. Tara na. Ano kayang nakuha natin? Grabe, parang nagawa natin. Lamprey ito. Lamprey ito. Ilagay mo siya sa timba. Hindi ako makapaniwala. Uy, fire eel pala ito. Mas maganda pa. Tignan mo yan. Ang laki ng fire eel. Ano ba to? Uy, ang laki ng fire mouth. Di pa ako nakakakita ng ganito. Tignan mo, ang taba. Ang dami nating nakuha. Maliit na fire mouth cichlid. Mga pare, nahuli natin ang malaking fire eel. Akala ko lamprey. Tignan mo siya. Teka, anong nangyari sa mga mata niya? Tignan mo yung mga mata niya, maputi sila. Bulag ba siya? Baka may katarata. Subukan nating ilabas siya. Tara pare. Hindi pwede, may kakaiba. Mabilis siya, hindi masyadong malaki, sakto lang. Parang bata pa. Tara pare, ayan na. Nakuha ko na siya. Tignan mo mga mata niya, puti lahat. Sa tingin ko, bulag ang fire eel na to. Hindi. Ay, hindi. Pasok ka sa timba. Muntik na yon. May batang fire eel tayo at ngayon dambuhala ang nahuli. Mukhang bulag at puti ang mga mata. Ang lupit nun. Hindi pa ako nakakakita ng bulag na isda. Ang saya ko. Ibabalik natin siya sa tubig. Ano pa nakuha natin? Tara na. May isa pang batang Oscar. Parang yung isa sa bote. Cute siya. Ilalagay sa timba. Meron pa ba? Itapon na natin. Tara. Ha? Gumalo lang yung dahon. Nakita mo ba yon? Diyos ko. Ano yun? Si Squishy Helen yan. Alien sa imburnal na mukhang dahon. Blob siya. Nakahuli tayo ng blobfish. Hugasan natin. Ano yan? Gumagalaw ba siya? Diyos ko. Pufferfish ba yan? Mukha siyang pufferfish. Ha? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Wow, ang kakaiba ng itsura niya. Parang pufferfish siya mga tol. Ang cute niya. Lalo na yung maliliit niyang palikpik na gumagalaw. Pufferfish baby. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kasi karaniwan, berde at itim yung nahuhuli namin. Tingnan mo. Butete ba yan? Babi pa. Sige, tol. Tingnan mo, ang cute. Maliit na butete, ibabalik natin siya. Ang dami nating kakaibang nahuli dito mga tol. Tingnan nyo to. Bulag na fire eel. Puti ang mga mata. Mag-comment kung ano tingin nyo. Sa akin, bulag siya. Tingnan mo mga mata niya, ang creepy. Tinusok niya ako, grabe ang sakit. Nakuha natin tong isa. May isa pa tayong Oscar. Malaking fire mouth cichlid. Pare, tingnan mo mukha niya, ang astig. Ang daming laman ng imburnal na to. Sobrang saya na in-explore natin to at naglagay ng fish trap. Ngayon alam na natin mga tol. Kung gusto nyo bumalik kami dito, gawin natin ang part 2 dito sa mga imburnal. Sabihin nyo lang sa comments. Pero sa ngayon, marami tayong isda na iuuwi ko sa bahay at ilalagay sa mga pond. Tingnan nyo to. Parang nakita ko ang lamprey. Baka patay na o buhay pa. May mukhang igat sa ilalim. Susubukan ko siyang saluhin ng lambat. Nakuha ko siya. Ay hindi pala. Yak, patay na. Baka siya rin yung nakita natin dati. Diyos ko. Kung gusto niyong bumalik kami para subukang makahuli nito ng buhay, sabihin niyo lang.
Susubukan namin. Innan niyo to. Oh, tingnan mo yung bibig niya. Tingnan mo, hindi normal yan, kadiri talaga. May kakaibang nilalang dito. Ibabalik natin siya, tapos isasara ang mga imburnal. Kita-kits na lang sa bahay ko. Tara. O sige mga pare, balik na tayo sa bahay ko. Nandito tayo ngayon sa mini pond. Tingnan niyo yung angelfish na kinuha natin sa abandonadong bahay. Okay sila. Nandyan din yung palakang toro. Okay rin siya. Magdadagdag pa tayo ng mga isda sa pond na to dahil mukhang kulang pa. Pwede natin itong pagandahin. Kaya ang gusto nating gawin, kukunin natin itong maliit na itim na ito. Parang isang uri ng knife fish. Oh, nagwawala siya. Ilalagay natin siya dito. Sa tingin ko, bagay na bagay siya sa mga halaman dito. Ilagay na natin siya ngayon. Oh, tingnan mo siya. Parang kumakampay siya. Parang flounder. Ang astig nun. Maaring di na natin siya makita. Pero alam nating ligtas siya. Kukunin din natin ito. Hindi ko alam kung nakita niyo siya sa imburnal, pero mukha talaga siyang puffer fish. Dito natin nilalagay ang mga berdeng isda, kaya sigurado akong magiging okay siya rito. Ang astig, mga tol. Mag-comment kayo sa baba kung anong klaseng puffer fish ito. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, may berdeng isda doon. May berdeng isda doon sa ilalim. Ay, ang astig nun. Ilalagay na natin siya ngayon. Inman nyo siya. Grabe, ang astig nun. Gustong gusto ko ang puffer fish at ngayon ko lang nakita yan. Nahuli rin namin isa dito. Yung snowball pleco na nakuha natin kagabi, ilagay na namin dito sa pond. Ayan na siya. Kukuha pa tayo ng isa pang isda mula sa mini pond. Mukhang Cynodontis. Sa tingin ko, okay siya dito. May cory catfish din tayo. Bagay dito. Ilalagay na natin siya ngayon. Alam niyo naman, may malaking mata-mata pagong dito sa bahay ko na kailangan ng maraming pagkain. Ito ang pond niya. Puno ng mollies at may cichlids din. Kailangan natin laging maglagay ng pagkain dito para sa kanya. Kung hindi, uubusin niya lahat. Sa tingin ko, nandito siya. Halika, maghika Justin. Good boy siya. Hindi niya ako kinagat na yon. Ay mali ang nasabi ko. Pasensya na. Binibigyan lang kita ng pagkain. Ang tapang niya, tignan mo. May mga astig tayong atsara cichlids. Mukhang okay sila dito. Sana magparami sila para dumami ang pagkain. Baka magkapareha at magparami pa. Ilalagay na natin sila ngayon. Ayan na sila. Tingnan niyo mga pare, may nahuli kaming baby fire eel. Ang cute niya. Astig din ang mga guppy, ang dami nila. Ilalagay natin ang baby fire eel sa crop ng strong gym. Doon lahat ng baby eel. Okay naman dito. Nakahuli kami ng dambuhalang isda ngayon. Magdadagdag tayo ng isda sa mystery pond at ilalagay ang malaking fire eel sa harap na pond. Heto na tayo sa mystery pond. At lumalapit na ang mga koi. Magdadagdag tayo ng ilan sa mga cichlid na nahuli natin ngayon dito sa pond na to. Tingnan nyo to. May mga Oscar tayo, may malaking firemouth. Ang astig, di ba? Ang laki ng firemouth na yan. At ang gaganda ng mga Oscar na to. Kaya ilalagay na natin sila dito. Sana lumaki pa ang mga Oscar na yan at balang araw, may dagdag natin sila sa Oscar Army. May isa pa tayong nahuli. Yung nahuli natin kagabi, inilagay din natin dito sa pond. Ayan na siya. At syempre, huli man ay hindi pa pahuli, itong malaking bulag na fire eel. Ilalagay natin siya sa harap na pond kasama ng iba. Baka may fire eel din sa loob ng tubo na ito. Tignan natin kung mahahanap sila. Sa pond na ito, tingin ko mga 6 o 7 sila. O ano yon? May fire eel. Isa yan sa kanila. Nakuha natin siya doon. Hala, naku! Ayun, nasa pond na siya ngayon. Sobrang hirap talagang hawakan ng mga yan. Pero nandyan na siya. Dapat okay na siya. Hindi ko alam kung paano siya kumakain dahil bulag siya. Pero siguro naamoy lang niya ang pagkain. Sino ba ang nakakaalam? Tingnan natin ang magiging lagay niya. Pero grabe yun mga tol. Nag-explore ako ng bagong kanal sa tabi ng kalsada ngayon. Matagal ko na gustong gawin yon at may nakuha akong astig na isda doon. Kaya kung gusto niyo bumalik ako doon, siguro mahuli yung isa sa mga kakaibang lamprey na buhay pa. Mag-scroll sa baba at mag-like kayo kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe din kayo sa baba. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out.